Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Naranasan mo na ba yung gusto mong ayusin yung buhay mo? Nagpupumilit lumapit sa Diyos. Kaya lang, yung mga taong nasa paligid mo ay pinag-uusapan ka. Kinukutya ka, pinagtatawanan ka. Minsan may tumawag sa akin na isang nanay sa abroad. At sabi niya, Brad, meron akong problema sa aking anak. Ang aking anak na dalaga ay nagkaroon ng boyfriend. At ang problema ko ay magkaiba sila ng relihiyon. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya turuan mo nga ako, Brad, anong sasabihin ko sa anak ko. Ako ay nagdasal sa Diyos. Sabi ko, bigyan mo ko ng karunungan. At ang lumabas sa aking bibig ay, sabi ko, Nay, sabihin mo sa anak mo na patuloy lang niyang gawin kung ano yung nararapat sa kanyang pananampalataya. Kung siya ay Katoliko, patuloy siyang magsimba. Linggo-linggo o araw-araw kung kaya niya. Patuloy siyang mag-sign of the cross, patuloy siyang mangumpisal, patuloy niyang gawin kung ano yung pinapagawa ng ating simbahan. At makaraan ng ilang buwan, siya ay tumawag muli sa akin at sabi niya, Brad, effective yung tinuro mo sa akin. Ngayon, mag-isa na sila ng pananampalataya, kaya naayos ang aking problema. Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kayo ay uusigin, huhulihin kayo, dadalhin kayo sa sinagoga, at kayo ay lilitisin. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng katalinuhan, karunungan na para hindi kayo tutulan. Dito makita natin na ang Diyos ay sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng mga challenges o problema sa ating sarili, sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa Diyos, ay siguradong sasamahan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng karunungan, ng daan para malampasan ito. At ang hinihiling lang niya sa atin ay mag-focus tayo sa Kanya. Mag-focus tayo dun sa dapat gawin natin na tama para bigay ng kapurihan sa Kanya. Huwag tayong paapekto sa mga nasa labas natin. Yung mga, lalo na yung mga sumisira sa atin, yung mga naglalayo sa atin sa Kanya. Yung mga fake news, yung mga bagay na nagpapahina ng ating pananampalataya. Huwag tayong bumigay doon, kundi patuloy tayong kumapit sa Kanya dahil bibigyan niya tayo ng kaligtasan. Sasamahan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng dunong karunungan para malampasan ito. Kaya kapatid, ang kailangan lang ay magtiwala sa Diyos. Pag meron tayong pinagdadaanan ng mga ganung bagay na nagpapahirap sa atin sa ating pagbabago, sa ating pagsunod sa Diyos, tingala lang sa taas at hingin ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan. Sasamahan tayo ng Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Kaya kung nagustuhan po natin ating reflection ngayon ay ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Hiniling ko lang po na mag-like tayo, mag-subscribe at mag-iwan ng comment. At ibahagi natin. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.